I don't think debatable naman yung whether sinusuportahan ba itong ginagawa ng Pangulo para panagutin itong mga hindi lang magnanakaw mga mandarambong po itong pinag-uusapan natin. Sa likod po nitong mga flood control projects and other infrastructure projects. Okay? Dati nung binabanggit ko sa inyo na nandun din po yung binabanggit nating baggage on the part of the President. Dahil pag sinabi yung pangalan yung Marcos, nakadikit po yan sa issue ng korupsyon dahil po doon sa kasaysayan ng mga Marcos. Pinag-uusapan din po natin dyan ay limpak-limpak na ill-gotten wealth. Okay? Okay. Isang tabi po muna natin niyo. So, kahit nandun yung baggage na yon, hindi natin sinasabi na hindi dapat ginagawa ito ng Pangulo. Dapat ginagawa ito ng Pangulo, and we actually appreciate the President for taking on the bull by the horns, basically, so to speak. Kasi, alam nyo, open secret naman po itong corruption sa flood control projects At nangyayari na po yan na matagal ng panahon. Ang nangyari lang po, hindi po na moderate yung greed, yung kasakiman ng mga mandarabong sa gobyerno. Kaya lumobo ng lumobo yung nakawan. Imbis na maibsan po yung pagbaha sa ating mga lansangan, sa ating mga kalsada, umapaw din po ng salapi yung mga bank accounts, itong mga walang hiyang mandarambong na ito. And tama po yung ginagawa ng Pangulo na kumprontahin itong issue na ito. Kaso importante po talaga na lahat tayo magmasid, magbantay, at mag-ambag para sa pagpapanagot nitong mga magnanakaw na ito. At hindi lang po dapat ito selective. Okay? Panagutin itong mga walang hiyang contractor na ito na hindi po sila biktima, mind you. Of course, naintindihan natin yung binabanggit ng ibang mga contractor na parang ang hirap naman pumasok sa government contracting kasi meron ganong kalakaran. Kailangan talagang sumama ka sa kanilang ginagawang mga kalokohan. Otherwise, hindi ka magkakaroon ng proyekto. Well, kung ganong kadumi yung pinapasok ninyong kalakaran o negosyo, lumipat na lang po kayo sana. Kasi nangyari, nakinabang din po kayo, di ba? Yung pagpapahiram ng mga lisensya, yung paglalagak ng mga ghost projects, yung mga substandard projects. Huwag niyo sabihin na biktima lang kayo dito kasi nakinabang din kayo And pinagpapakasasaan niyo po yung milyon o if not billions na kinita ninyo. At nakikinabang din po yung mga nepo babies ninyo at yung mga nepo wives ninyo. Kaya huwag kayong magdadrama dito. Hindi kayo mga biktima rito, mga walang hiya kayo. O pangalawa, yung mga DPWH officials na base nga po sa binabanggit ni Senator Ping Lacson, talagang merong sindikato sa loob ng DPWH. At hindi lang po isang probinsya o distrito pinag-uusapan natin dito. Sa dami po ng flood control projects all over the Philippines, hindi pwedeng isang sindikato lang po yung pinag-uusapan natin dito. Again, dapat panagutin yung mga makakapal na muka dyan po sa Department of Public Works and Highways. Kailangan po talaga ng matinding paglilinis dyan po sa ahensya na yan. Pupunta po tayo doon sa pangatlo. Okay, magnanakaw na kontraktor, balasuba sa DPWH official, paano naman po yung mga magnanakaw sa Kongreso, Senado, at saka House of Representatives? Bakit kanyo? Pwede ba namang nakapagpasok ng ganong kalaking pondo? Insertion po pinag-uusapan natin dito, no? Ibig sabihin, tapos na po yung mga diskusyon pagdating po sa budget diyan po sa Senado at saka sa House of Representatives. Kung alam niyo yung normal course of lawmaking, kasi yung budget po natin, na budget bill, yung General Appropriations Bill, yung GAM na tinatawag, batas po yan no? Nagiging GAA, General Appropriations Act. Hindi naman, ang sinasabi po nating insertion, tapos na yung discussion sa plenaryo, nagkaroon na po sila ng mga tinatawag na institutional amendments, kung saan open naman yan, di ba? Pero pagdating po sa BICAM, meron mga nagsisingit ng mga senador o mga house members ng bilyong-bilyong piso in terms of projects, flood control, for example. Tapos, di ba, malala dyan, meron parang small committee doon sa House of Representatives na nagkaroon pa rin po ng mga insertions. So, sobrang gara pala yun. Ang tanong, sino ba itong mga nag-insert ng mga bilyong pisong pondo at that stage? At kung ikaw yung senador o kongresista, magsisingit ka ba ng ganong kalaking pondo ng ganon-ganon lang? Hindi mo isipin na, tama yung binabanggit ni Atty. Claire kanina lang. Hindi ko alam na naging ghost project pala yun. Hindi ko alam
Talagang iniisip ko lang naman yung kapakanan ng ating mga mamamayan. O, 'di ba? Tigilan na po natin yung gano'ng katarantaduhan na paliwanag, 'no? Masyado na po tayong ginagago ng mga pulitiko na ito, 'no? So, mapapanagot ba itong mga walang hiyang ito? Okay? Ang problema, ito yung ano diyan, eh, ito yung dilemma. Yung mga pananagutin dito, sangkatutakan sa lapi. Makapangyarihan sila. At pwede lang gamitin yung kanilang kapangyarihan para iligtas yung kanilang mga sarili. Ito po yung kinokompronta dito ni Bono. Itong nilunsad na kampanya ni President Marcos. Necessarily, meron siyang masasagasaan na senador o kongresista. Necessarily. Hindi pwedeng wala. Kaya malaking bagay po na nagkaroon po ng pagbabago sa liderato diyan po sa Senate, diyan po sa Senado. Dahil kung hindi talaga kakampi ng Pangulo yung Senate President o yung Senate leadership, malamang sa malamang walang mangyayari dito sa kanyang isinusulong na pagpapanagot dito po sa mga magnanakaw. Eh, sino ba yung dating Senate President? Siya mismo nasa gitna ng kontrobersiya. 'Di ba? Siya mismo inaakusahan, si Jesus Escudero, nag-insert ng magkano ba? 142 billion. Na hindi naman maliwanag yung kanyang pagsagot. Hindi po ba? Kung inyong i-analyze yung kanyang mga naging pagsagot nitong mga nakaraang panahon. Pangalawa, Jesus Escudero, aminado, tumanggap ng 30 million pesos mula sa isang government contractor, Lawrence Lubiano. Si Lubiano, hindi natanong tungkol sa bagay na yun doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong panahon na yon. Pero sa House, natanong siya ng isang Representative Cheljok, no? At inamin niya, nagbigay siya ng 30 million pesos. Napakaliwanag po ng conflict of interest nun. At pagkatapos ng 2022 elections, lumampas yata sa 80 yung kanyang mga government or flood control projects at karamihan doon sa Sorsogon. Okay? So, Senate President din si Jesus Escudero, meron siyang ganung baggage, meron ganung controversy involving him. So, kung ikaw si Bongbong Marcos, paano ka matutulungan nitong Senate President na ito kung siya mismo naakusahan ng ganun? Actually, hindi na accusation yung 30 million campaign donation eh. 'Di ba? Talagang aminado sila, tinanggap nila at nandun sa record yan. Okay? Of course, pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Lantaran din yung anyway, mamaya na. Ngayon sa House, okay? Pwede ba nating sabihin na itong mga insertions na ito, itong mga nakaraang budget, hindi alam ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Pwede bang sabihin na hindi ito alam ni Zaldico, the chair ng Powerful Appropriations Committee? Diba? Parang naglolokohan naman po tayo pag sinabi nating hindi nila alam yon. Okay? Hindi rin, medyo malabo rin po pag sinabi nating, baka alam lang ni Zaldico, pero hindi alam ni Speaker. Anong klase ka naman leader ng iyong bahay kung hindi mo alam ginagawa na Appropriations Committee? Chair. Okay? Huwag na po tayo magbulahan. Okay? So, kung ikaw yung Pangulo, paano mo isusulong yung pagpapanagot ng lahat? Tulad na sinasabi ninyo. Kung necessarily tatamaan dito mga kongresista, pero nandun yung sarili mong pinsan, Speaker, kaalyado mo, not the very least, napakaraming tanong na dapat sagutin. Hindi po ba? Kaya kung totoo mapapalitan sa Speaker Ferdinand Romualdez, pwede natin tingnan yan na isang bagahe na pwedeng mawala sa Pangulo dito sa kanyang kampanya na ginagawa. Again, hindi po natin sinasabi na official na po na matatanggal o mapapalitan bilang Speaker si Ferdinand Martin Romualdez. Pero kung sakaling mangyari yan, pwede ang pagtingin dyan, mababawasan siya ng baggage dito sa pagpapanagot na ito. Pero pangalawa, titingnan natin kung sino talaga yung papalit at yung mga tao nakapaligid sa kanya. Ito po yung binanggit sa akin sa mga kausap natin. Sabi, aabangan pa niya kung yung mga nakapaligid doon sa papalit sa speaker kung sakasakali. Talaga maaasahan. Kasi kung same old names, same people, baka wala tayong pagbabago makita. Yun ang kanya binabanggit. Okay? So, ito yung difficult situation na papalooban ng Pangulo.
Okay, bigyan natin siya ng benefit of the doubt that the president really wants to do the right thing at this point in his political career. Okay? Baka naman talagang legacy mode na siya despite his own baggage. Okay? As a Marcos. Okay. Bigyan natin sa kanya yung benefit of the doubt na yun. Hindi po madali itong tinatahak niyang landas dahil sarili niyang mga kaalyado yung dapat at necessarily tatamaan dito. Okay? At number 2, i-exploit or ini-exploit na ito ng kanyang mga kaaway sa politika. In particular, yung mga Duterte. Di ba? Madali kasing i-demonize ng mga Duterte, yung mga kongresista, at saka si Marcos, and make themselves appear as spotless, maanghel, saviors of the Philippines. Dun po sa bagay na yun, huwag tayong magpapabola. Again, doon sa mga DDS trolls na nanonood ngayon, sana pinanood nyo po yung simula nitong komentaryo ko, no? Kasi baka ito lang, punto na ito yung pinapanood ninyo, no? Sabihin nyo, binabanatan ko yung mga DDS. No? Ang dami ko sinabi tungkol kina Romualdez, di ba? So sana, ipasok nyo sa kokote ninyo yung buong konteksto ng mga sinasabi ko. Okay? Ang sinasabi ko rito, panagutin lahat. At huwag niyong i-exploit yung sitwasyon. Huwag niyong palabasin na kami, malinis kami. Kita nyo na, itong mga walang hiya mga kongresistang ito, ang kakapal ng muka, ang lalakas ng loob para i-impeach yung vice-presidente. Pero sila pala yung merong ganyang problema o issue ng korupsyon. Kung natatandaan ninyo, last year pa, nung pinag-uusapan natin itong issue ng corruption, ako mismo binabanggit ko na yung bagahe ng mga kongresista. Pero it didn't mean na hindi lehitimo yung mga reklamo na nakapaloob po doon sa articles of impeachment. Kaya wag po tayong ganyan mag-isip, no? Yung para bang black and white. Ito maayos, ito hindi. Pwede bang parehong masama? At dapat parehong panagutin? Hindi po ba? Yun ang punto ko dyan.